Yan, bali ito na po yung ating video na nare-request ninyo, no, na pagbabaligtarin po natin yung polarity at yung positive at negative po. Pagpapalitin natin yung polarity tsaka exchange polarity, no. Ito po yung ating ground. Ayan, nakita nyo, lalagay natin sa positive. Nakita nyo po, positive po yan, positive, may plus, positive. Kaya sinasabi nyo mga baser na sabi nyo masisira ang welding machine, hindi po yan masisira, kasi ang kagandahan po niya, hihina po ang welding kapag ang ginihinang nyo po ay tubular. Ayan po, bubuksan na po natin. Ayan na. Ayan, ito na po, bali nakaset po tayo sa 121, Ayan. Ayan. Yan, bali yan po yung kaanuhan niya, medyo mahina po siya, medyo mahina, kaysa dito. Pagbabalik na rin po natin, ipapakita ko naman po sa inyo yung pag pinagpalit naman natin yung exchange polarity at saka yung straight polarity, dali lang kuya Joel, Ayan, tingnan nyo naman po, pagbabalik na rin natin, ito po yung ating sa positive at ito yung ating ground. Ililipat naman natin dito sa ating, ayan, lalakas yan. Medyo lalakas po siya, lalakas po yan. Kaya kapag tubular ng wini-welding nyo, pwede nyo pong gamitin yung polarity ay pagbaligtarin, kapag manipis po yung hinihinang nyo, lalo't kung sira na po ang inyong amperahe, pwede nyo pong gamitin yan. Ayan, binuksan na po natin, pares lang po tayo ng ayan yung ating pares lang yung ating amperahe. Ayan, may welding na po. Kita nyo ang laki po ng pagkakaiba, ang laki po ng linakas. Kaya kapag naka straight polarity po tayo, malakas po talaga ang welding, Kaya yung minsan yung ganito, yung ating handle ay nasisira po yung ating plug, nagiinit po siya kapag nagkabaligtad yung ating straight polarity at saka yung ating exchange polarity. Yan po ang pagkakaiba. Nakita nyo naman, pwede nyo pong weldingin ng tuloy-tuloy yan, yan, sapat na weldingin na po natin, Ngayon, pwede nyo na pong sa una po, ispatan nyo muna, tapos tsaka nyo weldingin na full weld, tinatawag natin full weld. Ayan, nakita nyo naman po, napakaganda ng hinang niya, Yan po yung ating pinagbaliktad natin, request nyo, yung straight polarity tsaka yung exchange polarity, pinagbaliktad na natin. Malaki po talaga pagkakaiba. Kahit anong palo nyo, hindi talaga magdikit, siyempre kailangan natin gumawa ng paraan. Yan. Pag nahinang na po natin ganyan yan, tsaka natin itikit, Yan, kita nyo na po. Napagtikit na po, tsaka natin ispatan siyempre.
Okay, welding na po. Dikit na siya, sarado na. Ayan, sa pag-welding naman po, wag po kayong matakot na idot-dot ano. Wag po kayong matakot na idot-dot ang ating welding rod. Dahil kapag iyan ay pipilitin nyo na dahan-dahan nyo pong ibababa, yan, ay didikit lang po iyan sa bakal ano. Kaya wag po pukpukin nyo po ganyan, no? Wag po kayong matakot na idikit. 'Di ba? Ayan, kaya ganyan na ginawa ko. Kasi hindi po kayo matututo kapag iyan ay natatakot kayong idikit na dahan-dahan ganyan. Ay hindi po. Kailangan po idikit nyo at saka nyo dahan-dahan iangat habang wini-welding nyo. Ayan, katulad ng ginawa natin ano. Yan, ito po ay hayaan nyo lang pong tunawin yan ng tunawin yung welding rod at saka yung bakal ano. Sa pagtimpla po ng amperahe, kailangan po saktong tunaw din yung ating welding rod at yung bakal ano. Siguradong natutunaw din yung bakal, dahil kapag hindi po yan oras na matunaw, iyan po ay siguradong ampaw at hilaw ang pagkakaluto at hindi po kakapit ano. Kailangan po talaga sa ganito ay tunaw ang welding rod ng maganda, tunaw ang bakal na kabilaan na maganda, tunaw din po yung ating welding rod ano, para po siguradong kapit na kapit ang inyong welding rod. Dito po ang ginamit nating welding rod ay E6013 dahil yun lang po ang available no. Kung sa mga kapal po talaga, kailangan gagamit na tayo ng 7018, pinakamagandang welding rod at mahina ang flux, wala talagang flux. Ayan, kita nyo naman po, ayan po yung welding natin ano. Mga kabahay ano, mga simpleng manggagawa ng bahay. Ngayon po ano ko po sa inyo, papaalam ko lang po sa inyo at papakita ko po sa inyo yung ating ginagamit na wire ano. Ito po ay hindi po royal cord ano, katulad ng mga ginagamit sa mga welding machine. Ito po ay galing po sa poste ng Meralco no. Ito po ay aluminum. Ayan, nakita nyo po, medyo matigas siya no. Ayan, nakarolyo po siya. Hindi po siya royal cord na talagang makapal yung tanso. Yung iba po kasi ng royal cord ay aluminum din ang pinakaloob niya no. Ito po ay aluminum din, galing po sa mga poste ng Meralco, yung mga itatapon na. Kunin nyo po yan dahil ito po ay talagang napakatibay ho. Kahit po magbabara ng welding, hindi po siya umiinit. Yung wire na yan, hindi po yan umiinit basta-basta no. Ganyan po yan, kanina pa tayo nag-welding, kahit magdamag po kayo mag-welding dito, talagang hindi nyo po mapapainit yan. Ganyan po, kaso lang medyo matigas lang talaga siya. Pero yan, kahit magtutukan kayo ng pag-welding maghapon, magdamag, hindi nyo po kayang painitin ang wire na to. Ito po ay nahingi ko lang sa ano, nahingi lang po namin sa nagme-Meralco, itatapon na, pinagputulan sa bahay. At hiningi po natin, talagang napakatibay po, talagang hindi siya umiinit. Kaya kung kayo po ay makakita ng ganito, itatapon na lang, hingiin nyo po sa nagme-Meralco. At sayang po, talagang napakatibay pagdating sa mga weldingan, sa babaran sa welding. Yung wire po na yan ano. Yan, nakita nyo po pinakita ko na po sa inyo yung wire na yan, napakatibay po niyan.